Jesus Mariosep! Mga tanga! Maghintay na kayo mga bulagsak! Nagkakain mo talaga sa pamamahala sa Pilipinas at sa Madrid. May mga Indio pa rin na ninirahan na kinaiinisan ko. Sa loob ng 20 taon, ako naninirahan dito sa Pilipinas. Saging lang at kanin ang kinakain ko. Kaunti lang ang nagbigay ng kahit kaunting karamay. Mga walang utang na loob! Bagamat sino kayang binatang kasama ni Kapitan Tiago? Pinapakilala ko po sa iyo si Juan Jesus ng Ibarra, ang anak ng namayapang at matalik na kaibigan. Kagagaling lang niya mula Europa. Pinag-aalala kong makilala kayo lahat. Aba, Padre Damaso, ang kura ng aming bayan at isang matalik na kaibigan ng aking ama. Nagkakamali yata ako. Patawan ho. Hindi ka nagkamali, Ibo. Ngunit, hindi ako kailanman isang matalik na kaibigan ng iyong ama. Ikaw ba ang anak ni Don Rafael? Opo, ako nga po. Maligayang pagbalik sa iyo, Ginoo. Nang makilala at makasama ko yung amay, masasabi ko isang marangal at mabuting tao. Isa rin siya sa mga kagalang-galang at matapat na mamamayan dito sa San Diego. Maraming salamat, Senyor, sa pagpuri sa aking ama. Duda ako sa nangyari sa kanya ngayong paman. Ako'y anak niya walang kaalam-alam sa nangyari. Ikaw pa umanhin yung aking kapangasan, subalit hindi ko matiis na hindi magpakilala sa loob ng 7 taon kong pamamalagi sa ibang bansa. Ako po si Juan Jesus ng Ibarra. Sige, nag-aaral kita makilala sa Diyos kong Ibarra. Nais ko sana magpakilala ang aking sarili. Ako si Kapitan Tilog, Kagatundo. Kaibigan ako ni Kapitan Tiago at ang iyong ama. Nais na naitaimbitahan bukas para sa pananghalian. Maraming salamat sa imbitasyon. Ngunit hindi ako makakapunta sapagkat ako'y uuwi sa Diego. Ang luklukan po ay para sa inyo. Kayo ang unang kakilala at kumbensor ng nasirang may bahay. At alaala din sa inyong gulang, katungkulan at kapangyarihan. Hindi po naman katandaan. Ngunit, kayo ang kura ng ating bayan. Marahil ay nakakalimutan mo na ang iyong bayan, Crisostomo, dahil sa tagal ng pamamalagi mo sa Europa. Kahit ako'y kalimutan ng aking bayan, sa lahat ng sandali, inaalala ko pa rin siya.
Alin sa bansa sa Europa ang naibigan ninyo? Kahit aling malayang bayan sa Europa, ngunit una sa lahat ang Espanya na sakong pangalawang inang bayan. Ano naman po ang pinakamahalaga na inyong nakita na naging katangi-tangis pamumuhay sa pananampalataya at sa lahat na? Bago ako tumungo sa isang bayan, ay pinag-aaralan ko muna ang kanyang kasaysayan. At pagkatapos ay wala ng katangian ang bawat makita ko. Ngunit natitiyak kong ang kasaganaan at kadahupan ng bayan ay nababatay sa taglay nilang kalayaan. Yan lang. Kahit ang mga bata ay mailam yan. Mga Ginoo, hindi dapat ipagtaka ang sinabi ng aming dating kura sapagkat nagpagunita sa aking kabataan. Salamat at binuhay nila ang nakaraang ipinagkaloob nila sa aking ama. Mga Ginoo, ipagpatawad ninyo ako sapagkat may pupuntahan pa ako bukas. Ngayon, nakikita niyo, ang edukasyon ng Europa ay naging mayabang at kailangan itong ipagbawal ng pamahalaan. Hinakap, mag-ingat ka. Ang nangyari sa iyong ama, isang halimbawa hindi na dapat gawin. Maaari niyo po bang sabihin kung ano ang kanyang nagkakalaman? Alam ko, alam mo na, huwag kang mabahala. Hindi ko ay kailangan mabilang upang Alam kong hindi niyo ako naisaktan. Sabihin niyo bakit siya naglanggo. pinagbintangan ni Padre Damaso ang pinutapan ng linaw ng Diyos. Kayo pa man alam niyo. At para sa iyong ama, ang pagkakasala ay hindi mapapatawad at makukuha sa Panginoon. Halo, sabi mo bata? Huwag mong ginaganyan ang mga bata. Magandang kay mga bibigay mo. Maaari ko ba malaman ang iyong pangalan? Ako, yan pa. Maaari kita bang yayain kumain? Maaari ka. Magandang araw po, Tia Isabel. Oh, magandang araw ito. Nandito po ba si Maria Clara? Maupo ka lang dyan at tatawagin ko si Maria. Maria Clara? Si Tia Isabel mo ito? Iha, nasa pa ba si Crisostomo? Paghihintay mo pa ba siya? Hindi na po, tiya. Hindi pa rin kumukupas ang iyong kagandahan, Maria. Nakapunta ka lang ng Europa, tumamis na agad ang iyong mga salita. Marahil, madaming magagandang babae sa ibang bansa na nahulog sa pambobola mo. Dahil ipinagpasya ng ating mga magulang na ikasal sa pinakamagandang babaeng kilala ko. Asus, binola pa ako. Labis akong nangungulila, Maria. Higit akong mangulila, Crisostomo. Naaalala mo pa ba to? Oo naman, yan yung binigay ko sa iyo nung naglalaro tayo. Nilagay ko ata sa sombrero mo. Ito kaya, naaalala mo pa ba ito? Ito yung sulat na ibinigay mo sa akin bago ka umalis. Ito na lang ang alaalang iniwan mo sa akin bago ka umalis sa ibang bansa. Kailangan ko manang umuwi ng San Diego dahil bukas ay araw ng mga patay. Paalam ng minamahal ko ang Crisostomo. Hanggang sa muli, minamahal ko. Tingnan mo naman, Isabel, napakaganda nagagawa ng pag-ibig. Oo nga, Tiago. Sadyang napakatamis at napakapait na pag-ibig. Paano mo naman nalaman yun, di ka naman napaibig? Ay nako, Tiago. Ako'y tigil-tigilan mo, ah.
Kahit kailan ay hindi ako naging manhid sa mga manliligaw ko dati. Saan ang dito ng Malaking boss na ino ang pinagkukunin ba? Opo. Yung boss ko yung sinunod ko na. Sinunod? Opo. Pinutusan ko kasi yan ng isang malaking po. Ang kurang namamalit sa padre ko. Nasaan ang punto ng aking ama? Wala na po ang bangkay. Dahil inutusan ako ng isang kura na ilipat ang bangkay sa mga. At sinunod? Ngunit di ko ito inilibing. Ayes! Tinapon ko na Wala ito na sa si tubig. Nuni. Kaya, dahil hindi mo yung buwan. Dalawang piso lamang tayo sa buwan ng kabulis. Kaya, bayaw mo yung talakong na po. Isirahan ka na ba? 2 onso yung ninakaw mo. At yun ay tukumbas ng 30 sa piso. Sabi ng kapistal mo yun, makakaya daw ko kapag hindi ko nilabas yun, kwarta. Basilio, ikaw ang ginumunta ko ng talhati dahil sa maling pagpapatulog ko ng pagpana. At ikaw naman Crispin, hindi ka makakauwi at hindi mo nilabas ang iyong ninakaw. May pahintulot na po kami uwi at hinintay na si Inay sa aming bahay. Hindi, kung may rastes pa kayo uuwi. Oo, alas 9 na po ngayon at umuwi na po kami sapagkat kapag hindi kami umuwi ngayon, kami ay mahuhuli ng Guardia Civil. Kapag inutusan mo pa ako, tandaan mo, mas mataas ang posisyon ko kaysa sa iyo. At isagsak mo sa kote mo. Kuya, parang awa niyo na po. Isang linggo na namin hindi nakikita si Inay. Kuya, tulungan mo ako. Crispin! Pangako, babalikan kita! Sigurado akong mag-gusto ng mga anak ko ang ihanda ko sa kanila. Nasaan na kaya sila? Ay, Pedro, ikaw pala yan. At sino ba yung hinihintay mo? Hala, sabi na. Wala sana sa mga anak at ihanda ko. Putay na, hindi ako kakain? Yun ba ang gusto mong sabihin? Hindi naman sa ganon. Sige, kain ka na. Wala na akong gana. Kapag dumating na ang anak mo, ay siguraduhin mo, ipagtatabi mo ako ng pera galing sa sweldo nila. Uwan ako. Nay! 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 Magbuksan niyo po ako! Nay! 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 Anak! Anak! Ano nangyari sa'yo? At si Crispin! Kinuha siya ng sakristan dahil napagkaman siya nagnakaw ng 2 onso. Oh, Diyos ko! Si Crispin ang minamahal kong anak. Huwag ka mag-alala, Inay. Hindi siya sasaktan dun. Bukas na bukas, hahanapin natin siya. Pero sa ngayon, kumain ka muna. Nasaan ang iyong mga anak? Alam na namin na ikaw ang ina ng mga magnanakaw. Narito kami upang karistuhin ang anak mo mga magnanakaw. Mga Ginoo, hindi ko ninanakaw ang aking mga anak. Matagal ko na hindi sila nakikita. Ganito na lang, ibigay mo na lang ang salapi kung ayaw mo ng tulo. Wala akong sarang maibigay sa inyo. Parang awa niya na, iwanan na lang ako dito. Kung gano'n ay sumama ka sa amin, doon mo sa bayan na wala kayong kasalanan ng mga anak mo. Oo nga. Ayaw po. Bitawan niyo po ako. Parang awa niya na! Bitawan niyo ako! Maawa po kayo. Hindi po magnanakaw ang aking mga anak. Sinungaling! Bitawan niyo po ako! Kailangan ko pa hanapin ang aking mga anak! Hindi! Hindi! Hindi mananakaw ang aking mga anak! Crispin! Basilio! Ah! Crispin? Basilio! Nasaan na kayo? Crispin! Basilio! Nasaan na kayo? Crispin! Basilio! Crispin! Mga anak! Nasaan na kayo?
Huwag kang mag-aabala sa masasamang tao at huwag kang inggit sa kanila. Ang masasamang tao ay walang kinabukasan. Wala silang inaasahan. Napansin mo ba ang Oo, napapansin ko rin yun. Napapansin mo rin ba na sobrang nagliliwanag ang kandyan ko kapag dumadalaw si Maria Clara? Oo, napansin ko rin yun. Ay, nandiyan na ba si Jesus kung Maria Clara? Susulatan ko na ang aking pagpupunta. Ako ang sana nagkaroon ng ulimasan. Natatakot ako, mahal ko. Nagpupunta kong lalo na gusto mo ito. At kapag ako'y pinakausap, ay madami siyang sinasabing hindi ko nakakalaman. Alam mo naman, mas mainit. Ito akong pinimerak man rin. Wawala yata ako. Halika po kayo. Tumama na ako kayo. Sino ang nananakit ni Padre Damaso? Siya rin nagagos sa iyo sa putik. Nariyan ka na pala siya. Hindi na sumama ka muna sa amin para makapag-merienda ka. Ibarra, hindi kita. Alam mo ba kung saan si Elias? Matagal ko na po siyang hindi nakikita. Balita ko sa buong kalyan. Sinugkot ko daw siya. Hindi Aba, nandiyan na pala si Ibarra. Upo ka muna. Makakabalan ako. Binabalik. Ano bang itinata mo dito? Nais ko sana isang sa inyo ang aking pagpapatayo. Sinuputong dapat mo Huwag na huwag mo po patanayin kay Galman. Pagkat pagkakamalan sa rin ng baliw katulad ko. Ang payo ko sa iyo ay sumanggulig ka sa kura, kapitan, at sa mga mayayaman. Ibigyan ka nila ng isamang payo. Ngunit ang pagsugaling ay hindi ibig sabihin pagsunod. Kunin mo lamang kanilang loob at pagkunwari kang sumusunod mo ang kanilang mga payo. Yan ang dahilan kung bakit wala nagmamahal sa katotohanan, Ibarra. Et didit Dominus Spiritum Humana ad predicando et extinguitor citis Iorum. At ibinigay ng Panginoon ang kanyang espiritu bilang mana para sa kanilang pangangaral. Kaya't ang kanilang uhaw ay napaw. Ito ang salita ng Panginoon ang matatagpuan sa aklat ng Ikalawang Esdras. Ang mga salbahing tao ay huwag ninyong pamalisan. Inyong silang kumuhian at kasuklaman. Excomulgado ang mga taong iyan. Mga salbahe! Sa tahanan pala ng Diyos! Nagwawala! Ang nagsasalita!
na masama. Mga walang galang! Magsiluod ang lahat. Sa pagdiriwang na paglalagay ng unang bato sa paaralan, huwag kang lalayo sa kura. Huwag lalapit sa batong umuhugos dahil nakataya rito ang iyong buhay. Mga Ginoo, ngayon hapon ay dadarating ang kanyang kamahalan si Kapitan General at tutuloy siya sa aking tahanan. Ngayon, alam na ninyo kung ano ang ugali ng isang Indio. Matuto lang ng kaunti ay mataas ng paningin sa kanyang sarili. Lahat ng uruging iyan ay natungkol sa Europa upang Lumayo kayo. Ang hindi ibig mamatay ay huwag lumapit. Crisostomo! Wag! Ako nagmamakawa sa'yo! Huwag mong ituloy yan! Ay naku, pumasok yan yung mga reverensya. Sino po sa inyo si Palidam? Masakit po ang inyong lingkod, kamahalan. Naparito po kami upang magbigay galang at ngalan din po ng lingkod, kamahalan, at magkaroon ng kasawian. Kung lahat ng lingkod ng ating kamahalan at gaya ng reverensya ni Padre Damaso, pinamabuti ko kung ako rin ang maglingkod. Magsiyo po kayo. Sean? Anak niyo po ba ang binibini nito? At inyong pong kamahalan at general. Maraming salamat, Binibining Maria, sa iyong pagpigil kay Ibarra. Bigyan ninyo ako ng pagkakataon ni pakilala na ang katarungan ay di lamang marunong magparusa, kundi marunong gumantimpala at hindi palaging bulag. Kamahalan, kung pahihintulutan ninyo ay nice makausap ninyo si Don Crisostomo Ibarra. Don Ibarra, ang sinabing nakailitan. Kamahalan, nice kayong magkausap ni Don Crisostomo Ibarra. Don Ibarra, ang sinasabing nakaalitan ni Padre Damaso. At ang napatawanan ng excommunion. Pero isa po siyang excomulgado. Isang karangalan makilala kayo, Senyor Ibarra. Inulat ninyo ako sa inyong kabaitan, kamahalan. Sa bansang ito ay hindi ako kailanman itinuring na mabuting tao. Tungkol sa pagkakaalitan ninyo ni Padre Damaso, sinisigurado ko sa inyo na hindi ka magagalaw ng mga pare. Hanggat ako ang namumuno sa bansang ito, kakausapin ko na rin ang arsobispo na sumulat sa Santo Papa upang maibsan na ang iyong eskomunyon. Kahit ako ay gagawin iyon, ginawa sa aking ama, ganun kapaslangan at saka nagpasalamat sa pagpatayo ninyo ng paaralan. Walang anuman, kamahalan. Ngayon ay alam ko na kung bakit pinupuri ka sa Madrid. Dahil sa inyong kahusayan, kamahalan. Pagpalain, kunawa kayo ng may kapal. Lintik na asawa yan. Anong meron sa akin na kahiya-hiya? Di hamak na mas maganda at mas magaling ako sa Maria Clara na yan. Hoy babae, pumunta ka nga dito. Aba, hindi ka man lang naggalang. Aray, huwag po. Vamos, magkantar ikaw. Guadya. Bakit po? Pakatayin mo nga yung Tagalog. Miss, kumanta ka daw ng Tagalog. Ay, sige. Gabi, oh gabi. Gabi ng palungkot. Tigil! Huwag ka nang kumanta. Huwag kang kumanta. Nahihapis ako sa kantang iyan. Alis! Layas, Guardia! Action! Baila! 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 Kaya sumayaw ka. Sayaw. Baila, baila. Baila, baila. Indio.
Baila, condenada salvaje. Pasok! Aba, kayo pala. Pagpauman ninyong pinaghintay ko kayo, hindi ko kaagad kayo napansin dahil may mahalagang pagsubok natin ginagawa. Ayaw ko po sanang gambalain kayo, ngunit naparito ako upang tanungin kung may bibilin kayo para sa lalawigan ng Batangas na aking sasadyain ngayon at upang iabot sa inyo ang masamang balita. May sakit po ang anak ni Kapitan Tiago, ngunit wala kayong dapat ipag-alala. Iyon na nga ang kinakatakot ko. Alam ba ninyo kung anong sakit ni Maria Clara? Anong sakit ang meron siya? Siya po ay nilalagnat lamang. Ngayon kung wala na po kayong ipag-uutos, Maraming salamat kaibigan. Hinahangad ko na maging mabuti ang inyong paglalakbay. Ngunit ipapahintulot kong ito ay tatanong ko sa inyo. Huwag mong sagutin kung hindi nararapat. Paano ninyo nasawata ang pag-aalsa kagabi? ang mga namumuno sa pagkilos ay ang magkapatid na namatayan ng ama sa palo ng Guardia Civil. Nailigtas ko sila sa kamay ng pumatay ng kanilang ama. Kinausap ko sila kagabi at sila rin ang namahala sa pagpayapa ng iba. At ang magkapatid na yun na namatay sa palo ng kanilang ama, matutulad sila sa ama. Mauna na ako sa iyo, Ibarra. ako ang nagdulot sa sakit ni Maria. Gusto mo? Ano ang inyong nais? Ginoo, ako po si Lucas, yung kapatid na namatay kahapon. Akong ganon, nakikiramay ako sa inyo. Nais ko pong malaman kung magkano ang inyong ibig ibayad. Ibabayad? Tsaka na natin pag-usapan yan. At marami pa akong pupuntahan. Sabihin niyo lang po kung magkano ang inyong ibig ibayad. Sinabi kong pag-usapan na natin yan sa ibang araw. Wala akong panahon para yan. Wala po kayong panahon ngayon? Wala kayong panahon upang pagmalasakitan ang aking kapatid na namatay? Balik kayo mamayang hapon, buting Ginoo. May pupuntahan ako. Aba dahil sa may isang sakit ay pababayaan niya ang mga patay? Ubusin ang aking pagtitis. Tiborcio, aking asawa. Hindi ko na kayang kahirapang ito. May pensimento ako, Victorino. Confia in me. Ano naman iyon? Di ba't nagtatrabaho ako sa isang ospital? Ano ngayon? Papanggap ako. At paano mo naman gagawin na yun? Basta magtiwala ka na lamang sa akin. Ton. Nanganganak ni Tiago na may sakit. Naroon siya sa kanyang kwarto, Tiborcio. Magpagaling kami. Ito ang ire-reseta ko sa iyo. Liquin at gatas, harabe, at 2 pildoras. Alfonso Linares, pumasok ka. Ito ang aking pamangkin, si S. Alfonso Linares. Maria. Go. Maria, anak ko, hindi ka pwedeng mamatay. Anak, ano po ang inyong sinasabi? Buen dia, mga amigo't amiga. Ito nga pala si Alfonso, pamangkin ni Tiborcio nagkalang Espanya. Ikaw palang pamangkin ni Tiborcio at inaanak ni Carlitos. Pasensya na po, hindi kita nakilala. Gusto ko, papakasalan mo sa Maria Clara. Sige po, Padre, pumapayag po ako. Sige, kausapin natin si Kapitan Tiago. Padre, pumunta po ako sa bahay ni Don Crisostomo upang maghingi ng bayad. 500 piso lang po, Padre. Ano naman ang kailangan mo?
Gusto kong puntahan mo si Crisostomo at hingiin ang bayad. Umalis ka dito. Padre, Sabi ko, umalis ka dito. pues gusto ko na makita si Padre Damaso. Wala siya rito, kaya umalis ka na dito. Naku! Clarita! Ano nangyari sa'yo? Tumayo ka. Bantay ka na. Tiyak na malulungkot si Maria Clara kapag nalaman niya na aalis si Padre Damaso. Itinuri niya itong tunay na ama. Buti na lang hindi mo pinahintulutan na makipagkita si Maria Clara kay Crisostomo. Mahusay ang aking asawa. Kundi dahil sa kanya ay baka nasa langit si Maria Clara. Gusto ko mangumpisal si Maria muli. Bibigyan ko siyang biyatiko. Dito tayo mag-usap. Padre, bakit dito pa tayo mag-uusap? Basta, sundin mo lang. Anong sasabihin mo? Padre, anong ibig sabihin ito? Padre, wag! Padre, wag! Wag! Alam mo, malaking kasalanan ito. Bakit pangit ang mga bahay ng Indo? Hindi ko talaga malaman kung paano sila nabuhay ng ganun. Hindi lang talagang pwede. Napakasama ng pinag-aralan at napakayabang. Maingay, makapagod ka ng esposa. Anong nangyayari sa inyo doon yan? Pwede niyo ba sabihin sa akin, senyora, kung ba't niyo ko tinitinan ng ganyan? Nainggit ba kayo? Ako? Naiinggit? At sa iyo? Oo, naiinggit ako sa kulubot mong mukha. Pensya na, kereda ng mga sundalo. Sa buhay namin sa Manila, hindi nakapapasok ang mga alferes. Naghintay lamang sila sa pintuan. Opo, kataas-taas ang Senyora Puput. Di pala nakakapasok ang mga alferes pero pwede pumasok ang mga may kapansanan tulad ng kasama mo. Gusto mo ba makatikim ng leksyon ng isang Doña Victorina? Pwes, bumuba ka dito, matandang inahing baboy, at dudurugin ko ang salaula mong bunganga. Puta ka ng ipinganak! Senyora! Senyora! Tigil kayo! May araw ka sa akin! Kawawa naman ang batang ito. Tinapon lang sa tabi. Crispin! Crispin! Sino gumawa nito sa iyo? Crispin! Ito si May Bara. Sumama ka sa amin. Sino kayo at ano ang naging atraso ko sa inyo? Basta, sumama ka na lang sa amin. Kapoy! Bata, sunugin mo ng aming katawan. Kunin mo tong pera at pumunta ka ng Maynila. Magpakalayo-layo ka sa San Diego.